There are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. Ito, may mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yeah. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. There are indications of that, Mr. Chairman. And at itong mga ganitong mga pangyayari, hindi ito naintindihan kaagad ng sambayanan dahil ito'y nakahalo na sa social media, hindi mo na alam kung alin dito yung totoo. So pag binoto nyo ho yung Duterte 10+2, pag binoto nyo ho yung 10 ng PDP, si Amy at si Camille Villar, ay para na rin ho kayo nagpauto sa China. Marami yung nagtatanong sa akin kahapon tungkol dito sa topic na to. Ano daw ang reaction ko dito? Sa expose na ginawa si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Si Kiko Tolentino. Oo. Totoo daw ba ho ba to? Alam nyo mga Kojero, matagal ko na ho itong sinasabi. No joke, no joke. Matagal ko na ho itong sinasabi. Matagal ko na ho kinukwento ho sa inyo na ang China ay pumupondo ng troll farm sa Pilipinas. Matagal ko na rin ikinukwento ang trabaho ng United Front Work dito ho sa bansa. Matagal ko na rin kinukwento na si China ay nakikialam sa politika ng bansa. Matagal ko na ho sinasabi yan. Nung panahon pa lang na pumutok yung secret agreement ni Rodrigo Duterte. Kinukwento ko na ho yan. This is just a confirmation ng matagal ko na hong binabanggit sa inyo. Sa mga hindi po naniniwala at sa mga DDMs na patuloy na pinagtatanggol si Duterte, hindi nyo alam, inuutulan pala kayo ng China. Akala nyo, ang tatalino nyo, no? Akala nyo, ang uhusay nyo, no? Pero inuutulan pala kayo ng China at saka ng mga bayarang DDMs. Kaya nga mga makapili ang binagsag sa kanilang lahat. Ngayon, kinumpirma na nila. Kinumpirma na ng ating gobyerno, lalo na ng National Security Council, na nakikialam sa ating gobyerno ang China. Ito kasi yung pasabog ni Tolentino. China pinondohan ang troll farm sa Pilipinas. Ibinulgar ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang troll farm operations na pinopondohan ng China upang siraan hindi lamang ang personalidad na itinuturing na anti-China at makabayan, kung hindi maging ang gobyerno ng Pilipinas. Ayan na nga ba sinasabi natin Hindi ko kasi ito ang first time na pinagdudahan natin na may troll farm sa sumisira sa bansa. Ito yung balita ng isang linggo lang. Fake accounts drove praise of Duterte and now target Philippine election. Yan yun. Balita ho ito ng Reuters. Sabi, around of third accounts discussing the arrest on the platform X, mostly praising Duterte and lambasting the court were fake, according to a research shared with Reuters by a tech firm that termed it a deliberate and organized campaign. Ayan nga, si Sayabra nga. Buti sana ako sa Pilipinas, kaso hindi sa Israel galing yan. Mas magtitiwala naman ako sa Israel kaysa sa China. Tapos, in another upcoming study also seen by Reuters, up to 45% of discussions about the elections, a showdown between President Ferdinand Marcos and the Duterte camp, have been driven by inauthentic accounts, including sock puppets, avatars, and bots. What we found in the Philippines isn't just disinformation spike, it's digital warfare. And, ito pang matindi, these fake networks did not just show up, they shaped the conversation. Ayun na nga mga Kojero. Ito ho yung delikado dyan. Yung mga fake accounts, yung mga troll farms na ang nagdidikta kung ano yung pinag-uusapan, kung ano yung pinapaniwalaan ng taong bayan. Imagine, ganun kabobo pala mga Pilipino, guys. Ganun pala kadaling mabola ang mga Pilipino. Kung yung mga peking account ang nagdidikta kung ano ang pinag-uusapan ng politika sa Pilipinas, parang may issue. Oo. At hindi lang mga troll farms ang pinopondohan ng China, mga Kojero. Pati ho mga vlogger. Sana nga maimbita to si Katrina Ponce Enriles ako Tricom para mabanggit niya yung kwento niya dito sa bayaran doon ng China ng mga content creator. Nakakadiri kayo. Totoo lang. No joke. Martin Andanar is not based here. He is in Beijing funding all this disinformation like Maharlika TV and Sasot. They're not acting out of love for country. They're doing it for money from China. When another country attempts to control the narrative, it is a cause for concern.
Ay panoorin natin yung video neto ni Francis Tolentino. Tanongin to, meron ba mga indicators being observed? NSC, you can butt in, suggesting foreign interference in the 2025 elections, particularly targeting candidates with strong pro-sovereignty or anti-China positions. Meron ba nakitang ganon? Na yung tinatarget ay yung mga anti-China at tinutulungan yung pro-China? Meron ba nakitang ganon pattern? Sino sasagot? Quantify yourself. Yes. Mr. Chairman, good morning. I'm Assistant Director General Jonathan Malaya from the National Security Council. And thank you for inviting us, Mr. Chairman. Mr. Chairman, as to your question, if there are information operations being done in the Philippines that are Chinese state-sponsored, as mentioned, Mr. Chairman, by DDG ACE of the National Intelligence Coordinating Agency, there are indications, Mr. Chairman, that information operations are being conducted that are Chinese state-sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections. Galing na ng National Information Coordination Agency. Intelligence pala. National Intelligence Coordination Agency o NICA. Etong sinabi ngayon ni DG Malaya, trabaho ho yan ng United Frontwork. Nung naipag-meeting ang PDP sa China, trabaho ho yan ng United Frontwork. So ngayon, ang gusto naman gawin ng United Frontwork ng China ay impluwensyahan ng ating eleksyon. So pag binoto nyo ho yung Duterte 10+2, yun ang labeling nila eh. Pag binoto nyo ho yung 10 ng PDP, si Amy at si Camille Villar, ay para na rin ho kayo nagpauto sa China. No joke. No joke. Ito, may mga ongoing operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yun na diretsong tanong ko. At kontrahin naman yung mga kandidatong ayaw nilang manalo. Yes, there are indications of that, Mr. Chairman. And at itong mga ganitong mga pangyayari, hindi ito naintindihan kaagad ng sambayanan dahil ito'y nakahalo na sa social media, hindi mo na alam kung alin dito yung totoo. Is that correct? That's correct, Mr. Chairman. So, maybe just give us an inkling of the indicators that the NSC has observed suggesting foreign interference in the 2025 elections, again, particularly anti-China positions. Ano yung halimbawang indicators? Marami yung babash, marami yung sunod-sunod. Paano yung mga indicators ito? Ang nakikita po kasi namin, Mr. Chairman, is that there are many narratives na lumalabas, for example, from Beijing that are being amplified by third-party individuals, the mga proxies nila, Mr. Chairman. So, based here in the Philippines or in China? Based here in the Philippines, Mr. Chairman. And they usually occur during survey periods? Yes, Mr. Chairman. Ano daw? Ano sinabi ni Senator Tolentino? Nakahalo daw yung mga tao na ito na binabayaran ng China tuwing survey? Alam na this. Pero noon pa lang sinasabi ko na yan, di ba? Sabi ko may problema sa sample. May problema sa mga sinasurvey, lalo na ngayong eleksyon. So ngayon, mga kutsero, paano ka maniniwala sa mga survey? Tainted ngayon yung mga survey kasi may nakahalo na binabayaran ng China according to the National Security Council. Taas ng batting average natin, guys. Ang taas ng batting average natin. I mean, pasensya na po kung ang dating ko po ay mayabang or whatever. Pero noon ko na po kasi ito sinasabi sa inyo pong lahat, mga kababayan kong minamahal na Pilipino. Noon ko pa pong sinasabi na meron hong sistema ang China sa Pilipinas na tinatawag natin United Frontwork at sila po ang may sala sa mga fake news na nagaganap sa ating bansa. At noon ko pa po, kaya nga nung TRICOM, paulit-ulit ko pong sinasabi, mali ang tutok ng TRICOM. Bakit kayo tumututok sa vlogger? Bakit kayo tumututok sa social media companies? Mga plataforma lang yun. Ang tutok dapat ng ating ng TRICOM ay sa troll farms.